Kadalasang sa basurahan ang diretsyo ng mga patapong gamit gaya ng plastik na boteng wala ng laman o maging mga sirang appliances. Pero ang mga mangangalakal, malaki ang pagpapahalaga sa mga ito. Si Veronica Galvan, tagapamahala ng isang junk shop sa Muntinlupa, palaging tinatabi ang mga tingin niya ay mapapakinabangan pa. Ang ibang customer daw nila sa junk shop unang pumupunta at namimili ng gamit dahil mas mura ito kumpara sa pagbili ng bago. Marami na po ako dito na nakuhang gamit, tulad ng mga washing, ganyan. Dito ako kumukuha ng ginagamit ko para tipid din. Makakamay na sila sa budget kaysa ibili nila ng bago. Mahal yun. Dito na lang sila maghahanap para yung ibang budget nila, may bibili pa nila ng ibang paggagastusan nila. Sabi naman ni Jennery, nakakabuti sa kalikasan ang pangangalakal. Kasi maganda talaga pag may junk shop eh. Katulad na sa ilog dyan, nalilinis kasi na yung mga plastic. Ang operasyon ng junk shop ay isang klase ng circular economy. Sa circular economy, hinihikayat ang publiko na muling gamitin, bawasan at i-recycle ang mga bagay na balak nilang itapon katulad ng mga shampoo bottle. Mas makakatipid daw ang mga consumer sa ganitong pamamaraan dahil hindi na nila kailangang paulit-ulit na bumili ng gamit. Sinusulong ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa publiko, lalo sa mga negosyo, na mag-shift mula linear economy tungong circular economy. Linear kasi, di ba, sa production. Bibili ng raw material, ipapackage, etc. At the end, pag naubos na, tapon na. Obligado ang mga negosyo na i-recover ang 20% ng kanilang plastic footprint nung nakaraang taon bago matapos ang 2023 alinsunod sa Extended Producer Responsibility Law. Hinihikayat din ang mga kumpanya na idisenyo ang kanilang produkto na may mababang impact sa kalikasan. As major players in the economy, kailangan they should do things to reduce yung production ng waste bago pa makarating sa consumer. Pero ayon sa non-profit organization na Philippine Business for Environmental Stewardship, may kaakibat na dagdag na gastos ang paglipat sa circular economy. One of the things is will the private sector side is more on asking help from the government, lalo na incentives in terms of, for example, yung mga incentives if there's a project for establishing an infrastructure. Either financial or non-financial support. Base sa isang pag-aaral, ang Pilipinas ang pinakamalaking kontributor sa plastic waste sa karagatan. Itinutulak din ng DENR ang circular economy dahil makakatulong daw itong kontrolin ang bulto ng basura. Deniza Fernandez, CNN, Philippines.